Sa last episode ng ating video ay binaybay natin ang ganda ng norte mula Manila. Kasama ang ating motor at kaibigan na si Junaidi, nakita natin ang mga nagagandahang kalsada, tourist destination at ngayon naman tayo ay nasa Baler at dito naman tayo manggagaling papunta ng Kasiguran. At pupuntahan natin ang isang sikat na tourist destination na tinatawag na Tibutidal. Excited ako sa inyo ipakita yung lugar na natuklasan natin dito at yung mga nagsasarapan nilang pagkain. Kaya tara, sana samahan niyo ulit ako sa adventure na to na ginawa ko para sa inyo. Kain muna tayo. Grabe yung init, sakit sa ulo. Hello ADV, hello Pixie. We're back guys, so ito yung tuloy ng part 2 natin ng papuntang Kasiguran. Tapos na kami kumain sa part 1, dyan din namin tinapos. Part 2, dito tayo magsisimula kasi sobrang haba ng video na mangyayari. After natin doon sa Kasiguran, dadaan tayo ng Pantabangan. Papakita ko lang din sa inyo yung daan ng Pantabangan para kung mamimili kayo ng daan pag pupunta kayo ng Baler, pwede nyo piliin yung pinuntahan natin or pwede nyo piliin papunta ng Pantabangan. So guys, titignan ko lang yung ating fuel consumption. Tayo po ay tumatakbo, ewan kung nakikita nyo kasi nakabilid sa araw natatakpan Tayo po ay tumatakbo ng 44.1 km per liter. Tapos from Manila, Monumento, papunta dito 235 km yung inabot ng ating trip meter. 44.1 km per liter. Ito guys, ito lista kami. Napainit ko naman na yung motor. Ito na yung Baler sign, hanggat walang tao, pa-picture na tayo kasama si Pixie. Diretso na tayong Tibutidal. Siguro ang next stop na lang namin yung sa may parang malaking bato sa Dinajawan. Then ayun, dire-diretso na kasi nakakapagod din pag dami namin hinihintuan ang init guys, ang sakit sa ulo na. Yung init niya masakit sa ulo. Ganda rin ang daan dito guys, tignan niyo yung tulay nila. Ang ganda ng view sa gilid mapuno, may lawa, may dagat. Sheesh, ang ganda. Alam mo yung busog na busogan na papunta pa lang sa Baler. Dito may dessert ka pa sa view. Guys, ayun na yung bato na sikat na sikat dito sa may Dinajawan. Yung nag-sunset stars tayo, yan, nakita natin yan. Si Junaidi, first time yan. So ito na yung picture time natin. Pa-picture kami ni Junaidi. Ganda baby! Junaidi! There! Ito yung pinagmamalaki ko sa kanya Very beautiful na! Worth the travel worth the heat. Yeah. We really need to find coffee shop Okay, if we found somewhere, let's stop. Okay. 7-Eleven wala siya. Sige. Kung ano meron, kung may anong kapihan dyan. Kaping-kapi na siya kasi naantok siya. Siya galing work ako, nakatulog ako ng mahaba So pipicturean lang natin si Pixie tsaka si ADB. Pakaganda ng view dito guys. So umalis na kami. Baler Kasiguran Road pa rin itong dinadaanan natin. Siguro mga papunta rito galing Baler, nasa 30 to 40 minutes. If ayaw nyo naman pumunta ng Dinajawan na ayaw nyo na pumunta ng Kasiguran, gusto nyo na makita to, pwede naman. So Gorabels na kami ulit ni Junaidi. Wait One more. Just to be safe. Mabibilis kasi yung mga sasakyan dito wala namang mawawala kung 5 seconds hintayin natin, di ba? Better safe than sorry. Let's go. Medyo magpa-fast pace kami ni Junaidi. Sabi niya, alam mo, kung mag-isa ako rito, kanina pa ako nandun sa Tibutidal, sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, alam mo, kasama sa pagbablog yung malilate tayo. Kasi imagine mo, yung video na to, pwede mong balik-balikan anytime. Pero kung pupunta ka ron ng walang video, kinabukasan makakalimutan mo na, di ba? Eh kung sa video pwede mo balik-balikan. Tapos sabi ko sa kanya, patay ka na,
Yung mga apo mo, yung mga tao napapanood na yung video mo habang nasa hukay ka. Ikaw wala na, pero yung video mo nandito pa sa YouTube, di ba? Kaya sobrang importante rin ng may kuha rito. Ayan na! Nagmamana Siargao vibes na siya, guys. Ayan yung sinasabi kong view. Meron pa yung tulay na daanan ko last time kasama sila nanay eh. The best tong daan na to. Sorry ah. Lagi ako pupunta na La Union, alam niyo yan. Pero walang makakatalo sa daan dito sa Dingalan. Ano ba to? Baler Kasiguran Road. Dinggalan ako, ba't ako nagdinggalan? Nalilito ako minsan sa Dinggalan tsaka Dinadjawan eh. Wait lang, ang bilis na ni Junaidi. Nagpa-fast pace na siya eh. Sabi ko sa kanya, magpatugtog siya sa intercom para magising siya. Kita nga niya kanina kung may kembot-kembot pa ako habang nagmumotor eh. Kasi good vibes minsan yung kanta. Alam mo yon. Para siyang mini-help ka niya mentally. Kaya diba ibang basketball player din, nagla-lock in bago sila maglaro o bago sila sumabak, mga naka-headphones. Ayan yung Sierra Madre natin, no? Ang ganda. Ayan na, mapuno. Mukhang inaalagaan naman po. Ang ganda rito, guys, oh. Napakapuno. Bundok, tapos sa kanan mo, dagat. Parehas na naman kaming paahon ni Junaidi. Ito pong pakasiguran na may mga paahon po kayo. Mga ilang beses na, pangalawang beses na namin itong dinaanan itong paahon. Kanina, akala ko tapos na yung kurbada namin ni Junaidi. Kurbada na naman tayo rito. Akala ko graduate na tayo sa MotoGP. Ay, kurbada na naman. So ito guys, medyo pababa na tayo. Kanina paangat, kanina naman pababa na naman. Medyo technical lang yung daanan kasi puro siko. Kaya ingat-ingat rin. 1 hour 50 minutes pa bago makarating doon. Pagod na yung kasama ko. Tayo yung katawan natin okay pa naman. Kaya laking tulong sa akin para si PCX. Sobrang comfortable. Di niya ako pinagod sa kalsada. Partida mainit pa at medyo may kabigatan ng ating jacket. Pero comfort tayo sa ride. Guys, may papakita lang ako sa inyo. Share ko lang. Wait lang, sa may open view. Ito. Nakikita nyo na kalmado yung dagat dito. Kasi natatakpan siya nung kabilang side na yon. Sa part din ng kasiguran yan. Pero ang pupuntahan natin doon sa Tibutidal, sa kabilang side yon. So iikot pa tayo ng paganon para makarating din. Tingnan nyo ang kalmado ng dagat. Oh. Ang galing. Ngayon nagmistulan nagiging harang niya. Tsaka linaw ng dagat dito pa lang. Oh. Excited na ako pumunta ron sa kabila. You wanna change MC so you feel different? Try? Yeah. No? Papalit kami ng motor ni Junaidi. Gamitin ko sa ADB 160. Gamitin niya si PCX. 1 hour na lang papunta ron para medyo maiba yung feeling niya. Kasi naantok na siya eh. O yan guys, ito tignan nyo. Tignan nyo yung mapa yan oh. Ito kami. Punta pa tayo rito sa dulo. Sa bandang right side tayo. Ahahay! ADB 160 naman tayo. 1 hour to kasiguran. Let's go! Na-miss din kita, ADB. Nalito talaga ako sa fuel consumption nito. Ano siya? Liter per 100 kilometer. Hindi siya katulad sa ano na kilometer per liter. Iiwan ko na rin si Junaidi gamit to sa ADB 160. Joke lang. Let's go! ADB 160 Gaming! Woo! Lumipad sa akin yung mga dahon. Sumot pa sa bibig ko. Nakakaka pa naman ako. Uy, ambulance. Diba kung kaunti yung visor ko. Masyado ako na-excite eh. Mag-relax ka muna dyan sa pagiging komportable kay PCX 160. Ako muna nga araro dito kay ADB. Kaya medyo nagpipick up kami ng speed. Sorry kung medyo maingay sa loob ng mic. Mahangin eh. Kailangan ko na mag-speed up kasi maambon. Nahirap. Eh yung gamit pa naman ni John ID nasa labas.
Ngayon naman tinitignan ko lang itsura ni Pixie, oh. Ngayon ko lang nakikita itsura ni Pixie. Lakas ang ambon. Nagiging ulan na siya. Yung camera ko mababasa, hindi po to waterproof. So guys, ito na yung arko ng Kasiguran. Mayor Reynaldo T. Bitong. Shoutout sa'yo at shoutout sa mga taga Kasiguran. Guys, tignan nyo ang kit ng kulay, o rainbow. Ang kit ng pag-aagawa nila. Nasa ano na pala tayo guys? Diniog? Diniyog? Ano ba? Paano po ba i-pronounce yun? Diniog or Diniyog? Yun, basta andun na po tayo. Nakita ko lang sa sign kanina. Wala nang color. So guys, pagpupunta pala kayong Tipod Tidal, ito, may mga sign naman dito. Kasi naligaw kami, dumiretso kami kanina ron. So basahin nyo na lang yung mga nakalagay dyan. Welcome to Barangay Cozo, dito kami pinapadaan. Ayan, may court. Palatandaan yung court. Pagdadaanan nyo yung court, kanan lang kayo. Kasi dumiretso kami eh. So, yun. Medyo naligaw lang. Kasi wala yung signal eh, oh. Wala akong signal ngayon eh. So, medyo delay yung pag-appear sa akin nung direction. Pero dito ako pinapadiretso. Kunin ko muna yung camera ko guys kasi mababasa. Ito, gilid lang ako. Alright guys, kitang-kita nyo naman, naka full coat na siya. Tignan mo si ADV 160, sobrang basa. Grabe, ligo-ligo kami. Pakita ko lang yung sarili ko. Tada! Basang-basa. Nagsando na lang ako. Yung jacket ko, ginawa ko na lang. Sinabit ko na lang kasi sobrang bigat na rin. Pero may kapote naman kaming baon. Lakas ng ulan, sobra. Kala nga namin, di na kami makakarating eh. Kung kailan malapit na kami, tsaka doon pa umulan. Doon, banda ron. Pero mga 10 minutes away na lang kami. Sakto to, diretso ligo na tayo. Okay, let's go. Yeah. Huh? Sorry guys, tinan nyo, nakachinelas na lang ako. Yung medyas ko, basang-basa na yan. Kasi hirap patuyuin yung sapatos, tapos bukas ka aalis. Sabi ni Junaidi, unfair daw. Bakit daw doon umulan dito, tuyo na. Parang binasalan daw kami. Okay, ito na yung Tipod Tidal. Tinuturo sa kaliwa. Saan yung dampa rito? Ano nata to eh? Environmental fee. Ano daw yan? Umulan po kahapon dito? Hindi naman. Umuulan dun eh. Ngayon pa lang. I'm not sure where is Dampa. Wait. I think straight. Sheesh. Batoski. Ito kalabang ko eh. Aray ko. Bato. Ano to? Binalik ako sa Mapanuepe. Kakasabi ko lang kay Junaidi, may mga lugar ako na isang beses ko lang pupuntahan hanggat maaari. Sinabi ko yung Mapanuepe. Tapos dadaan na naman kagad tayo. Mahirap talaga minsan binabati isang bagay. Ayun na. Sabi ni Mapanuepe, ayaw mo na akong balikan na ako. Yan. So guys, pag pupunta pala kayo rito sa Dampa Beach Resort, dadaanan nyo lang to, lubak-lubak na to. So medyo hassle, mahirap konti. Ayun, nakita ko ng way sa kanan. Yabang ni Junaidi, porque naka ADB 160. Tayo sa gilid. Gedli. Hehehehe. Ito na ata. I think this one, no? I saw this in the pic. Nakita ko to sa picture eh. Parang ito yun eh. Ito po ba yung Dampa? Ayun. Sorry po. Inabot po kami ng malakas sa ulan din doon. Ay, hindi nga po. So, ito na guys. Ito may mga ano sila, bilihan sila. Wait lang, i-vlog natin yan para alam. May CR sila rito, shower. So, ito na ako makita yung beach. May oras pa ba? Anong oras na ba?
It's 4:52 PM, nakarating tayo. Malas tayo sa monumento ng 420. Hello po. So, ask ko lang po, hanggang oras po open ito? Itong store po ay hanggang 9 po. 9, okay. Pag kunyari po, bibili kami ng pagkain, may mga pagkain kayo rito? Pagkain po, mga ano lang po, mga ganito lang, mga noodles lang po. Mga lutong pagkain kaya, saan kami makabili? Wala, no? Ay, saan po yung room? Pwede na po ilaging gamit. Sige po. Ito yung sa amin. May naka-electric fan siya. Tapos may kama sa baba, may kama sa ibabaw. Tapos ito, lagay ng ito tambayan. Halos wala rin po mga taong naliligo ngayon kasi nga Thursday. Tapos ang ganda ng beach. Grabe yung ulan kanina. Kala ko, sabi ko, wala na tayong maabutan sa beach. Tapos, taran! Walang katao-tao. Kitang-kita ko pa yung linaw ng dagat. Bukas ng umaga, magkakape tayo rito. Ang bango ng hangin, guys. Tignan natin yung tubig. Ang linaw, oh. So guys, diba ito yung market. Tapos ito naman yung kanilang CR. So medyo malaki naman yung CR nila. Ito panlalaki, dalawa. Tapos itong shower for men and women na rin. So dalawang shower din siya. Ewan ko kung gumagana yung shower. Tapos pero may tabo na may balde naman. Tsaka malinis naman yung CR nila. Ano, puro buhangin lang naman yan. May sabitan naman. So guys, it's 6 PM. So tanungin ko lang si ate about sa rooms para if nag-inquire kayo. Itong store nila until 9 PM. Itong wifi, PisoNet siya, 5 pesos for 1 hour. Tapos 24 hours open naman daw siya. Then tanong natin, magkano po yung room na inistayan namin? Yung katulad po na may kwarto tapos may open cottage. 2.5 po siya per night. Bale, good for 5 to 6 person po siya. Good for 5 to 6 yun. Tapos ano po yun? Weekends price or weekdays po yun? Weekend po. Pagkano po pag weekdays lang? 2,000 po. 2,000 lang yun, inistayan namin. Tapos ilan po yung ganyang cottage? 8, no? Opo, walo po. Tapos meron din po isang open cottage with bed. Yung isang open cottage with bed, magkano po yun? 2,000 po siya weekend. Pag weekdays? 1,500 po. 1,500 po. Then yung tent nyo po, gaano karami? 30 pieces po. 10 pieces po yung summer tent namin. Tapos 20 yung waterproof. 10 yung summer tent, 20 yung waterproof. So, ganun karaming tent dito, 30. Tapos magkano po yun? Yung, depende po sa size kasi. Yung summer tent po, may 500. Tapos may 700. 500 yung pinakamura, no? Opo. Good for 2 person na po. Opo. Okay. Tapos sa waterproof, may 700, may 1,000, tapos may 1,500 po. Sa weekdays, same price din siya, yung tent. Oh, so, weekdays, weekends, yung tent, same price lang. Kasi mura na rin naman na yun. Tapos ito, may mga alcohol sila rito. Pag gusto nyo bumili na lang kaysa magbaon, chichirya. Tapos, yan, may mga noodles sila. Tapos, may tubig po kayo? Meron. Tubig. Ano po yung tubig ninyo? Yung, refill, yung, ay, ganyan. Magkano yung ganon? Yung 50 galon siya. pesos po. 50 pesos. Okay. So, isang galon na yan, no? Tapos, tanong ko lang, may uling din kayo na pang ihaw. Tapos, pag gusto niyo magpaluto sa kanila, bibili daw kayo ng ulam sa labas. Kunyari, bibili kayo ng isda, tapos bigas, papaluto sa kanila. Nasa magkano po yon? Depende po kung gaano karami. Depende. Kung sa kunyari, dalawa po kami. 100 pesos po ang charge. So, 100 pesos sobrang mura. So, yun. Bili na lang kayo doon sa palengke. Yung dinaanan natin kanina, may pinirmahan. Doon daw yung palengke. Si Junay din na kasi pumunta kanina. So, di na ako dumaan. So, yun lang po. Salamat po, ate. Thank you po. Tada! So guys, ito yung sinigang na niluto sa amin. Imagine nyo guys, 100 pesos lang. Lulutuan kayo ng kanin, lulutuan kayo ng sinigang ni ate. Oh, may itlog pa. May itlog pa. Bukas magpapaluto lang din kami ng umaga. Tapos ito pala guys, ito si Pixie. Nakita nyo yung pinuntahan natin sa Tibutidal, diba? Naglakad tayo napakalayo, tapos pabalik, sobrang nakakapagod. Mga 10 to 15 minutes walk din ata. Itong motor, dediretso kami dyan. Kakaliwa kami, diretso lang daw doon. Tapos maghanap tayo ng car park. Bukas ang umaga, 5:30 tayo gumising. Kain muna kami ni Junaidi. So yun din si parang Junaidi, gising na rin. Actually siya na naman gumising sa akin. Nauna na naman ako.
Then, pupunta kami sa may Tipud Tidal kasi ito yung pinag-i-stayan natin. Tapos yung Tipud Tidal nandun. So, medyo malayo. Ayun siya, oh. Andun siya. Medyo malayo ng onte, pero pwedeng hindi nyo naman lakarin. Pwedeng sumakay kayo ng motor. Dediretso nyo ron. Sasakay na lang kami ng motor kasi layo nung nilakad namin kahapon simula dito eh. Yun mga 10 minutes walk din. So, sakay kami ng motor, papunta ron, ligo saglit, tapos punta kami ng palengke, bili ng isda, papaluto ulit namin, tapos after magpaluto, magre-ready na kami umalis. Kahit hindi na kami sobrang late mag-checkout. Siguro mga 9 o'clock ng checkout ng umaga kasi sobrang init mamaya dito. Kaya hindi naman tayo naka-aircon dun sa cottage na pinag-i-stayan natin. Kaya maaga rin yung alis namin. So guys, may lumapit sa aming lokal. Ayun si Sir na nakasando. Nangingisda ata siya. May benta sa aming fresh fish na nahuli nila. May lobster nga daw eh. So tara, tingnan natin kung ano yung mga isla nila. Langana. So yun guys, oh, fresh lobster na huli ni Sir. Para makapilit kayo, Sir. Thank you. First time daw niya ni Junaidi kakain ng lobster. Ready to eat lobster ha. Sabi ni Junaidi yung lobster, i-soup na lang daw. Tapos yung mga isda, ipiprito kasi since breakfast naman. Morning Pixie, morning ADB. So sa ADB 160 ang ating gagamitin. Papunta ron sa may pay parking para pumunta sa Tipud Tidal. Yeah? Okay. We're here sa Camp Dalugan. Ito yung pinakadulo na pinuntahan namin para i-park yung motor. Kasi ito yung Tipud Tidal. So ayan siya. Diba kita nyo medyo malayo rin yung binaybay natin habang nakamotor. Imagine nyo, andun yung camp namin. Andun. Tapos lalakarin nyo to. Medyo malayo rin. Ito na yung pinaka tourist spot dito eh. So guys, pupunta lang kami, lalakarin namin unti itong mabato-bato na to. Starfish to, no? Natago, oh. Guys, tignan nyo. Ito yung tatawag nilang pool. Diba? Kulay asul na asul talaga. Ang linaw ng tubig. Grabe, tingnan nyo to. Kitang-kita nyo isda rito sa ilalim, oh. Ang maganda sa pool, medyo malalim siya. I-on ko yung GoPro ko, lalangoy tayo dyan. So guys, tatalon tayo rito sa Tipud Tidal Pool. Sana walang manghatak ng paa natin dahil ang dami ko nakita lumalangoy. So, tara na. Wait lang, hindi ko muna kung malamig ito. Tama lang, hindi siya malamig. Pero gamit natin yung GoPro. Tignan natin yung mga nasa ilalim. Sige, maagat na sa pa ako sa bandang gitna. Ewan ko isda yun. Parang gumaganon. Tangina. Natakot ako bigla. Takbo rin si Junaidi. Guys, i-rate natin tong Tipud Tidal Pool. Para sa akin na out of 10, 7 out of 10 lang siya. Kasi unang-una, ito yung pinaka-tourist attraction na pupuntahan mo dito eh. Itong rock formation niya. Tapos yung malinaw na pool dito. Pero after that kasi yung beach niya, masyado mabato. So guys, pakita ko lang, ito yung sinasabi kong pagiging mabato ng dagat. Ito yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Expected mo kasi usually pag dagat-dagat ka agad, 'di ba? Kasi ito katulad niya, no.
Ito mo, bago mo mapuntahan yung malalim na part, bibiyakin muna yung paa mo ng mga bato na to. Eh, yung bato na yan kasi hindi lang naman siya simpleng bato, medyo patulis din yung bato. Hindi siya friendly sa lalo na kung may mga bata. Yung sa tapat ng beach namin hanggang dito, yung buhangin, tapos may onting dagat na malinaw, pero yung next part nun, mabato na. So, hindi siya recommendable talaga kung gusto niyo maligo sa beach. Kung gusto niyo maligo ng beach, meron silang isa pang isla, may isa pa silang beach na nire-recommend dito. Ito yung pangalan niya. Pero dito sa lugar na to, kita niyo naman, napakapayapa. Tapos wala rin ganong tao. Kasi napakahirap din puntahan eh. From Baler, isipin niyo, babiyahe kayo ng 3.5 hours papunta rito. So, dagdag layo din yun, di ba? So, pag weekends, napakadaming tao dito. Actually, Friday na ngayon. So, mamaya may mga magpupuntahan na rito hanggang Sabado-Linggo. Pero pag ganitong araw, weekdays, Monday to Thursday, wala ganong tao. Kaya masasolo nyo yung pool kung gusto nyo, ay masasolo nyo itong beach kung gusto nyo pumunta. Maganda naman dito, nakaka-relax. Ang sarap pakinggan ng alon, tapos yung dagat niya, di siya malansa, di siya mabaho. Pero imagine nyo kasi guys, pag Sabado-Linggo, siksikan kayo dito, napakadaming tao. Balik na kami sa dampa. Ito na yung pagkain natin. ID. Damn. Luto po nila yan. Luto po nila sir tsaka ni ma'am dito yan. Kahapon sarap nung kinain namin sinigang dito eh. Ito yung isda. Ito po yung isda rin na kanina binili. Pinirito. Tapos lobster. So guys, share ko lang may mga sticker pala dito. Siyempre, bibigyan din natin sila ng ritual. Ang sticker ni Sir MJL. Dikit natin yan. So guys, ito alis na kami. Hindi na ako nagsuot ng aking motorcycle jacket. Iniwan ko na siya rito. Ayan na siya. Tapos hinuk ko na lang kasi kahapon nabasa nga yun ng ulan papunta rito. Tapos kalaban namin ngayon yung init kasi hindi na yung road. So ako, familiar naman ako sa dadaanan natin kasi dinaanan natin siya kahapon. So, kahit din siguro ako mag-jacket. Pero nakanipad pa rin ako. Pero kung kaya nyo na matiisin yung init, maganda mag-jacket pa rin kayo. Kaso, hindi ko talaga kaya yung sobrang init. Yun yung kalabang ko kasi nakakahilo eh. Mas nakaka-focus ako sa daan pag komportable yung suot ko. So, ito, aalis na kami.